Sinasabi ng matatanda na may isang lungsod sa Samar na hindi maaaring puntahan ng sinumang mortal, hindi dahil malayo, kundi dahil hindi ito nakikita kung hindi ikaw ang pinili. Ang tawag dito, Biringan City, isang lugar na puno raw ng liwanag sa gabi. Ngunit walang sinumang tao ang nakapapasok ng hindi nawawala o hindi na bumabalik. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng humabol sa isang alamat at natuklasan niyang totoo pala ang mga hindi nakikita. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Si Lyra Mendoza, isang documentary filmmaker, ay nagpunta sa Samar kasama ang kanyang dalawang kasama. Joel, cameraman. Mara, sound operator. Layunin nila, gumawa ng episode tungkol sa mga misteryo ng Visayas. Habang nasa San Jorge sila, may lumapit sa kanilang matandang babae. Mayroon itong maitim na mata, parang walang puti, at may garalgal na boses. Anak, hindi lahat ng hinahanap ninyo dapat makita. Ngumiti lang si Lyra, sanay na sa mga ganyang babala. Pero bago sila makaalis, hawak ng matanda ang braso niya. Kung may mag-anyaya sa inyong lungsod na maliwanag, tumakbo kayo. Dinapuan ng malamig na kilabot si Lyra. Sumunod na araw, nagpunta sila sa kabundukan na sinasabing malapit sa Biringan. Kahit tanghali, parang makapal ang anino ng mga puno. Nangangapa sila ng daan nang may mapansin si Joel. Uy, tila may liwanag doon. Sa pagitan ng mga puno, may maliwanag na ginintuang glow, parang galing sa isang napakalaking syudad. Pero paglingon nila, wala na. Pagod, nagdesisyon ang grupo na magkampo muna. Pero pagsapit ng hating gabi, muling lumitaw ang ilaw, mas maliwanag, mas nakakaakit. Tila may boses na umuukit sa kanilang isipan. Halika, pumasok ka sa amin. Nagtataka si Lyra dahil ang dalawang kasama niya ay nakatitig sa ilaw na parang hipnotisado. Hindi alam ni Lyra kung bakit, pero parang hinihila ang buong katawan nila papunta sa liwanag. Pagdating nila sa clearing, naglaho ang gubat. Sa halip, bumungad ang isang napakalawak na lungsod. Gintong gusali, mga kalsadang parang salamin, mga tao na napakaganda, makinis, perpekto, tila kumikislap ang balat. Walang usok, walang ingay, walang anino, parang paraiso, bulong ni Mara. Isang lalaki ang lumapit sa kanila. Nakasuot ng puting barong at napakaganda ng mukha. Halos hindi mukhang tao. Maligayang pagdating sa Biringan. Kami ang mga tagapangalaga ng mundong hindi nakikita. Pahinga muna kayo. Marami kaming maipapakita sa inyo. Hindi sila makapagsalita. Nakakahumaling ang presensya nito. Dinala sila sa isang malaking bulwagan. May pagkain, pero ang itsura ay walang bahid dumi, parang mga kinang ng bituin na naging laman. May musika, pero hindi galing sa instrumento, kundi sa hangin mismo. Ang mga taga-Biringan ay magaganda, hindi tumatanda, laging nakangiti. Ngunit may isang bagay na napansin si Lyra. Wala silang emosyon. Hindi bumabago ang ekspresyon. Hindi nagagalit, hindi nalulungkot, hindi natatakot. Parang hindi sila buhay. Habang umaalis sandali ang kanyang mga kasama, may lumapit na batang babae kay Lyra, putla, parang pinipilit huminga. Ate, umalis na kayo. Hindi kayo dapat nandito. Hindi sila tao. Hindi lungsod ito. Kulungan ito. Nagulat si Lyra. Akala niya isa itong naninirahan dito. Isa ako sa mga nawala. Pinakain nila ako ng liwanag. Hindi na ako makabalik sa amin. Habang hindi pa huli, umalis na kayo.
Sa gilid ng hallway, nakita ni Lyra sina Joel at Mara. Nakaupo, kinakain ang pagkaing kumikislap. Pero ang mata nila, walang buhay. Nyanig ng kakaibang alon ang hangin. Lumabas ang lalaking sumalubong sa kanila kanina. Pero ngayon, hindi na siya gwapo. Ibang-iba na. Mahaba ang batok itim na itim ang mata, walang kilay. At ang balat, may kumikislap na parang alikabok ng bangkay. Bakit gusto mong umalis, Lyra? Kami ang nagbabantay sa pagitan ng mga mundo. At ikaw ay bagay na bagay maging isa sa amin. Hinila ni Lyra ang dalawang kasama, pero para silang wala sa sarili. Tumakbo siya habang sumisigaw ang mga nilalang na parang nagbabago ang hugis. Humahaba, lumiliit, gumagapang. Ang mga kalsada ng lungsod ay biglang nagkurba, paikot, parang maze. Ang mga gusali ay nagdidilim, nagiging anino. Sa gitna ng takot, narinig niya muli ang boses ng batang babae. Sa ilaw ka dumaan. Yung pinakamaliwanag. Doon ka makakalabas. Tumakas ka na, Ate Lyra. Takbo! Tumakbo si Lyra papunta sa napakaliwanag na arko. Nagkislap ang paligid, nawalan siya ng malay. Isang search team ang nakakita sa kanya kinabukasan. Miss, 3 araw ka nang nawawala. Nasaan sila Joel? Nasaan si Mara? Nagtinginan lang ang mga rescuer. Naglahong parang bula ang dalawang kasama niya. Ang natagpuan lang daw nila ay 2 kamera. At ang footage ay puro liwanag, kasabay ng boses ng isang batang. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Hanggang ngayon, hindi alam ni Lyra kung totoo ang Biringan City. Ayaw paniwalaan ng pulis. Ayaw paniwalaan ng pamilya. Pero tuwing madaling araw, nakikita niya mula sa bintana ng kanyang kondo. Sa malayong ulap, isang maliit na ginintuang lungsod kumakaway sa kanya. At bawat gabi, naririnig niya ang parehong boses. Bumalik ka, Lyra. Kailangan ka namin.